Magandang araw po sa lahat. Welcome back sa ating channel. Ngayong taon, 2026, muling nagdaos ang balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at United States, kasama na ang Japan at iba pang allies. Pero hindi lang ordinaryong drills ito. Sa pagkakataong ito, ipinakita ng ating Armed Forces of the Philippines, kasama ang US at Japanese forces, ang ilang pinakamakabagong anti-ship at multi-role missile systems. At ang pinakabagong balita mula kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., may plano raw tayong bumili pa ng karagdagang missile systems na ginamit sa balikatan. We have plans of procuring more of the missile systems that we saw recently used here in the balikatan exercise, sabi niya pagkatapos ng closing ceremony. Kaya ngayon, tanong ng marami, alin sa apat na prominenteng sistema ang malamang na bibilhin natin? Type 88 ng Japan, na misis ng US Marines, Typhoon MRC ng US Army, o dagdag pa ba ng BrahMos natin? Sa video na ito, tatalakayin natin ng buo ang background, ang performance ng bawat sistema sa Balikatan 2026, mga advantages at disadvantages, at posibleng choice ng AFP. Ito ay mahalaga dahil ito ay tungkol sa pagpapalakas ng ating maritime defense laban sa mga hamon sa West Philippine Sea. Balikan natin ang konteksto. Sa nakaraang mga taon, patuloy na nag-i-escalate ang tensyon sa South China Sea. Regular na nagkakaroon ng harassment ang Chinese vessels laban sa ating mga barko sa Ayungin Shoal at iba pang areas. Kaya naman, bahagi ng stratehiya ng AFP ang pagbuo ng layered defense, lalo na ang Coastal Defense Missile Systems na makakapagbigay ng anti-access, area denial o A2, AD capability. Ang Balikatan 2026 na ay isa sa pinakamalaking exercises hanggang ngayon, na may focus sa maritime strike, integrated air and missile defense, at interoperability sa allies. Sa drills na ito, ipinakita ang live firing at deployment ng iba't ibang missile systems. May nag-sink ng target ship, may long-range land attack, at may rapid deployment sa Batanes pa nga. Ito ay hindi lang para sa training, ito ay clear message din sa region na handa na ang Pilipinas na protektahan ang ating sovereign waters. Pero bago natin himayin ang bawat missile system, mahalagang tandaan na magkakaiba ang role ng mga ito sa modern warfare. May mga systems na nakatuon lamang sa anti-ship missions, habang ang iba naman ay kayang magsagawa ng long-range land attack at air defense. Ibig sabihin, hindi lang simpleng alin ang pinakamalakas ang usapan dito, kundi alin ang pinakaangkop sa pangangailangan ng Pilipinas bilang isang archipelagic country. Kailangan din isaalang-alang ang presyo, maintenance, training requirements, at compatibility sa kasalukuyang assets ng AFP. Ang ilan sa mga systems na ito ay mabilis i-deploy sa maliliit na islands, habang ang iba naman ay mas bagay bilang strategic deterrent na kayang mag-cover ng malawak na bahagi ng West Philippine Sea. Kaya habang pinapanood ninyo ang comparison natin mamaya, isipin ninyo hindi lang ang firepower kundi pati ang practicality at long-term value para sa defense strategy ng bansa. Ngayon, isa-isahin natin ang apat na sistema na nabanggit. Una, ang Japanese Type 88 Surface-to-Ship Missile. Ito ay truck-mounted coastal defense system na binuo ng Mitsubishi Heavy Industries noong late 1980s. Range nito ay humigit kumulang 100 hanggang 120 kilometers, at ito ay designed specifically para sa anti-ship role. Sa Balikatan 2026, unang beses na na-fire ang Type 88 sa labas ng Japan. Mula sa Paway Sand Dunes sa Ilocos Norte, dalawang Type 88 missiles ang pinakawalan ng Japan Ground Self-Defense Force. Matagumpay na tinamaan at nalunod nito ang isang decommissioned Philippine Navy ship na humigit kumulang 75 kilometers offshore. Mabilis ang response time, at napatunayan ang accuracy nito. Para sa Pilipinas, ang Type 88 ay maaaring maging cost-effective option dahil sa pagiging proven at madaling i-integrate sa archipelago defense natin. May political advantage din dahil sa malakas na alliance natin sa Japan, na patuloy na nagbibigay ng training at equipment support. Pero, medyo older technology na ito kumpara sa iba. Hindi ito supersonic tulad ng BrahMos, at limited ang range kumpara sa mas bagong systems. Susunod, ang Nemesis Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System ng US Marines.
Ito ay mobile launcher na nagdadala ng Naval Strike Missile, NSM, mula sa Norway. Range nito ay around 185 kilometers, at ito ay highly mobile, na maaaring i-deploy gamit ang C-130 aircraft. Sa balikatan, na-deploy ito sa Batanes, malapit sa Taiwan Strait area, at sa iba pang northern locations. Hindi ito nag-live fire sa lahat ng exercises pero ipinakita ang rapid deployment at sea denial capability. Kasama ito sa simulation ng maritime strikes. Ang Nemesis ay perpekto para sa Philippine Marines dahil lightweight, survivable, at madaling itago sa islands. Ito ay bahagi ng US Marine Littoral Regiment concept, exactly ang kailangan natin para sa scattered islands defense. Kung bibili tayo nito, madali ang logistics dahil US ally tayo, at maaaring may foreign military sales deal. Ito ay isa sa top contenders dahil bagong technology at proven na sa exercises. Ngayon, ang Typhoon Mid-Range Capability System ng US. Ito ay isa sa pinaka-versatile. Pwede itong mag-launch ng Tomahawk cruise missiles para sa land attack, hanggang 1,000 dagdag km, at SM-6 missiles para sa anti-air at anti-ship roles. Sa Balikatan 2026, unang beses na na-fire ang Typhoon sa Pilipinas. Mula Tacloban sa Leyte, isang Tomahawk ang pinakawalan at tumama sa target sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija, mga 630 kilometers ang layo. Ito ay game changer dahil hindi lang anti-ship, kaya nitong atakihin ang land targets din, at magbigay ng air defense. Pwede itong maging backbone ng ating integrated missile defense. May usapan na rin noon pa na interesado ang Philippine Army sa Typhoon. Pero may concerns din, mas mahal ito, at mas malaki ang system, kaya mas mahirap i-deploy sa maliliit na islands. Political din ang aspect dahil maaaring makita itong provocative ng China. Pero para sa deterrence, malakas ang epekto. At syempre, ang BrahMos, supersonic anti-ship cruise missile na co-produced ng India at Russia. Tayo ang unang bansa na bumili nito outside India. May 3 batteries na tayo para sa Philippine Marine Corps. Sa balikatan, simulated firing lang ang ginawa pero ipinakita ang integration nito sa joint operations. Ang BrahMos ay mabilis, Mach 3 speed, at may mahabang range, around 270 kilometro sa export version. Ito ay already in our inventory, kaya malamang nabibilhin natin ang additional units para sa mas maraming launchers at missiles. Ito ay nagbibigay ng high impact punch. Ngayon, alin ang bibilhin? Posibleng mix pa rin. Marami ang nagsasabi na dagdag BrahMos muna dahil may experience na tayo. Kasabay nito, maaaring kumuha tayo ng Nemesis para sa Marines Mobility, at Typhoon para sa Army Long Range Strike. Ang Type 88 naman ay maaaring option para sa mas affordable coastal batteries, lalo na sa tulong ng Japan. Ang AFP ay nagbubuo ng comprehensive missile force, hindi lang isa. Layunin ay ang self-reliant defense posture habang may strong alliances. Ito ay bahagi ng Re-Horizon Modernization Program. Sa huli, ang pagbili ng mga sistemang ito ay hindi lang tungkol sa armas. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa ating teritoryo, sa ating mga mangingisda, at sa ating future. Habang naghihintay tayo ng official announcement, malinaw na ang direksyon, mas malakas, mas modernong armed forces. Ano sa tingin nyo, alin ang dapat priority? Comment below, like at subscribe para sa more defense updates. Salamat sa panunood, at ingat tayong lahat.